Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neptali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neptali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din nila sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, paano ba maging alagad ni Kristo? O paano pumili si Jesus ng kanyang mga alagad o kasama, lalo sa kanyang pagmimisyon? Narinig natin sa Ebanghelyo na ang una niyang tinungo o tinawag ay ang mga mangingisda. Kung iisipin natin, maaring pumili si Jesus ng mga kilala sa bayan o matataas na tao, mayayaman, pero ang pinili ni Jesus ay ang mga ordinaryong trabahador o ordinaryong tao. Pero mapapansin natin na tinawag sila ni Jesus, no? At sinabing gagawin silang mamalakaya ng mga tao, the fishers of men. Kung titingnan natin ay binibigyan o pinapahayag ni Jesus na ang kanilang misyon. Siguro kung sa ibang tao na hindi maintindihan yung tawag ni Jesus. Kasi pag tumawag daw si Jesus, no, katulad sa Ebanghelyo, wala silang rason o walang tanong, no, kung bakit sila pinili ni Jesus. Kung tayo yung pipiliin, sigurado akong matutuwa tayo o matutuwa kayo kasi pinili kayo ng Diyos. Amen? Magandang ang Diyos ang pumili sa atin. Sa mga nagpapari tulad ko, ay
pinipili ng Diyos. Kasi meron namang naging pari pero hindi talaga sa pagpapari, no? Lumalabas kahit na sa pagmamadre. Ibig sabihin, siguro hanggang matuklasan nila, hindi sila para sa pagpapari, no? Kapag pumasok sa seminaryo, no, o nagdi-discern, no, ang mga seminarista o mga madre o yung magmamadre, kung sila ba ay tinatawag ng Diyos. Kasi ang tawag ng Diyos ay hindi yung tatawagan ka sa telepono. Di ba? Mas maganda kung tatawagan ka, magre-ring, no? Oh Lord, ano pong gusto niyong gawin ko? Di ba? O, di ba? Parang tinawag ni Jesus yung mga mangisda, hali kayo. Di ba? Yung marinig lang natin ang tinig ng Diyos o tinig ni Jesus. Di ba? Luluwag yung ating dibdib. So hindi na tayo magtatanong kasi Diyos yan eh, anak ng Diyos. Di ba? So ang mga mangisda, I'm sure natuwa sila. No? Walang explanation, walang dahilan. Mari tayo kung tawagin tayo ng Diyos, ay asikasuhin ko muna ang aking pamilya. Meron po akong gagawin. May trabaho pa po ako. Marami tayong alibay. Yung sa magkapatid na si Santiago at Juan, iniwan nila ang kanilang ama. Kung kayo iwan ng anak ninyo, katulad ng nagpapari nga, yung iba, lalo na kung nag-iisang anak, ayaw nilang magpari. No? Kasi wala nang magkakalat ng lahi. Di ba? Pero yung iba naman na, kasi Diyos ang may kagustuhan. Kaya nga yung mga merong anak na magpapari, no? Sabi ko sa kanila, suportahan ninyo ito na tinatawag ng Diyos. No, hindi pa naman sigurado na magpapari iyan. Ibig sabihin, may mga pag-aaral, no? Merong mga gagawing ipapadala sa mga misyon, no? Bagong hiranging pari. Tayo naman, mga ordinaryong tao, may mga misyon kayo sa buhay ninyo, no? Kayo ay pinili ng Diyos para sa inyong pamilya. Yung iba nga nagtatanong, ay Father, hindi ko pinili yung pamilya ko. So kung pwedeng piliin, pipiliin nyo ba, ang tanong ko, pipiliin nyo ba ang inyong pamilya? Siguro maraming oo. Pero ang Diyos ang pumili. Yung mga magulang naman, kayo ba pinili nyo yung mga anak ninyo? Hindi. Di ba? Ibig sabihin, ang Diyos din ang nagbigay kasi children, ako in-explain ko lagi sa mga bago ikasal. Kung ang intention nyo lang ay magkaanak, wag na kayo magpakasal. Marami namang may anak na hindi kasal. Pero hindi ko i-recommenda sa kanila na hindi sila magpakasal. Kung kayo, magpakasal kayo. Kung ano yung ibigay sa inyo ng Diyos, kahit na may kapansanan pa yan, no? Yan ang bigay sa inyo ng Diyos. No? Siguro dahil sa inyong genes, kaya merong defect yung bata, dahil sa magulang yon. Kasalanan ba yan ng magulang? Hindi. Ayaw ng magulang na merong sakit. Yung sakit nga lang, ayaw ng magulang yan eh. Di ba? So, aalagaan nyo yung anak ninyo kasi bigay yan ng Diyos. Yung iba walang anak. Pero pinili kayo ng Diyos na magsilbi sa inyong pamilya, kaya kailangan gawin ninyo ang inyong tungkulin o obligasyon bilang mga magulang. Amen? Yung iba nagsasawa, ay, hirap na po ako, Father, sa aking mga anak. No? Si Jesus hindi nag-complain. No? Siguro sa mga alagad, wala akong nabasa na mga suwail yung mga alagad. No? Laging sumusunod. Kaya lang, nung huling mga sandali ni Jesus, no, nagtakbuhan ang mga alagad, natakot na sila rin ay mamatay. Diba? Pag ikaw ay kay Kristo o kasama ni Kristo, wala kang ng pangamba. Amen? Tayo natatakot tayo, konting sakit lang, konting hirap, no? At minsan sinisisi natin ang Diyos. No? Bakit mo ko binigyan, Lord, ng ganito? Pero hindi natin alam, yung pagsubok na yan na binibigay sa atin ng Diyos, doon tayo tumitibay, doon tayo tumatatag. Amen? Kasi pag wala yan sa isip natin, no, ibig sabihin, wala sa iyo ang Diyos.
Kapag inisip natin na tinutulungan tayo ng Diyos, gusto lamang niyang gawin natin yung ating kakayahan. No? Yung iba naman na, ay, walang tulong sa akin ng Diyos. Lahat yan, ako ang may gawa. No. Kung wala ang Diyos, ay hindi natin magagawa yung mga bagay, no? Lalo na sa ikabubuti natin. Amen? Lahat ng ginagawa natin, no, ay, sabi nga, lalo na yung mga magaganda ay mula sa Diyos o may tulong ang Diyos. Paano naman, Father, yung mga hindi magaganda? Minsan kagagawan natin ang mga bagay na hindi maganda sa atin kasi sa kapabayaan natin, sa pagiging hambog natin, no? At kung ano-ano pa. Pero sinisisi natin ang Diyos. No? Ano may sakit na nararamdaman natin, ialay natin sa Diyos. No? Parang katiting lang yan sa hirap na o sakit na dinanas ni Jesus. So pero kung ipapakita natin, handa tayo bilang alagad ni Kristo, ayan ay pagpapakita na tayo tunay na mga alagad ni Kristo, kung pagtitiis na natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pero kailangan lang natin magdasal, hingin ang tulong ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon, kinakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. So anong gagawin mo kung wala ang Diyos sa buhay mo? Diba? Importante o mahalaga sa atin ang Diyos sapagkat siya ang gumagabay sa atin at tumutulong sa atin para magawa natin ang mga bagay-bagay kahit na imposible ibibigay ng Diyos o mangyayari dahil kalooban ng Diyos. Sana mga kapatid, no, tanggapin natin yung kalooban ng Diyos o kagustuhan ng Diyos, hindi ang kagustuhan natin na kahit na sa isip natin magiging masaya tayo, pero at the end, we used to fail in some things that we do in life. Pero in God's grace, lahat yan magiging maganda at magiging masaya tayo. Kahit na sabihin natin na hindi natin gusto yung binigay ng Diyos sa atin. Alam natin, ang Diyos ang may kaloob, no? Siya ang may dahilan, siya ang may paraan. So siya rin ang magbibigay ng kapayapaan at pagmamahal sa ating puso. Mamahalin natin ang mga taong nasa paligid natin, kahit na sino pa man sila, kahit hindi sila perpekto, kahit hindi sila mayaman o hindi sila mabuti o hindi rin maganda, hindi gwapo, no? Basta binigay sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.